Mga bawal gawin kapag niloko ka ni lalaki. Okay. Kung nasa case ka man sa ngayon or sa situation na niloloko ka ng partner mo, tuturuan ko po kayo ng mga bawal gawin, utol. Kasi karamihan din ay hindi nila alam yung mga kailangan iwasan, mga hindi dapat gagawin. No, kasi yung iba nga rin is naguguluhan. Lalong-lalo na kapag niloko, 'di ba? Parang napapanik ka, nag-e-struggle, na parang gulong-gulo ka. Hindi ka makapag-focus sa iyong sarili at saka nawawala ka talaga sa iyong isipan. So ngayon, hindi mo na alam kung ano ang dapat mong iwasan, kung ano mga dapat gagawin. So isa-isahin po natin sa video na ito, utol, para hindi na kayo mahirapan. Okay, bago ang lahat, kapag niloko ka ng isang lalaki, utol, kailangan mo pong lumabas sa comfort zone ng lalaking ito. Kumbaga pa, no, nasabi ko na rin ito noon, na halimbawa ito yung bilog ay comfort zone ni lalaki. Kailangan nating lumabas dyan. No? Sa anong dahilan? Para hindi na mas lalong lalaki yung ulo ng lalaking ito. Para hahantong siya na siya ay magsisisi pagdating ng araw. No, para ang isa din dito ay mas lalo nating ma-preserve yung halaga mo sa iyong sarili. No, so yun po, maraming dahilan or maraming rason kung bakit kailangan nating gawin ito. No, para magsisisi din pagdating ng araw yung lalaking ito. So ito ngayon, no, kung yung pinaka-goal mo ay para magbago din yung lalaking ito, para masampal ng katotohanan, pues gawin mo po yung sasabihin ko dito, na i-detalye po natin kung paano ka lumabas sa comfort zone niya. Okay, so ito, huwag na nating papatagalin pa. 7 gawain lang naman ito, utol, na for sure makakaya mo. Okay, yung una sa lahat ay huwag magpatalik. Oh. Nakukuha? 'Di ba? Kasi sa totoo lang, ang dami naming nakakausap na kahit may other woman na yung mga partner nila, ay nagpapagalaw pa rin sila. Pasintabi muna sa mga kabataan dyan, ha? So yun, nagpapagalaw pa rin sila, no? Nagpapakama pa rin, nagpapachok-chak. So which is, biruin mo yon, may other woman siya and malay natin kakagalaw niya lang doon sa isang babae niya, and then pag uwi sa bahay ninyo ay ito ngayon, ginalaw ka rin. Ew! No? Gustong gusto mo ba yon? Kung diring-diri ka, utol, pues kung pa pwede lang, huwag ka na talagang magpagalaw. Kasi nga may other woman eh, di ba? Kasama po ito, no, which is required sa pag-atras natin or paglabas natin sa kanyang comfort zone. Copy? So yon, and then ito. Yung pangalawa natin is huwag asikasuhin. Yes, kailangan na talaga nating lumabas sa comfort zone niya. Once na inasikaso mo pa siya, utol, andyan ka pa rin. Iikot ka sa comfort zone ng lalaking ito. So, kapag andyan ka pa rin sa loob ng bilog na ito, na comfort zone niya, ay mas lalo lang itong mamimihasa. Biruin mo yan. Niloloko ka na, may other woman na siya, pero inaasikaso mo pa din. 'Di ba? So paano natin siya masampal ng katotohanan? Paano siya matatauhan kung ganito ang ginagawa mo? Hindi, di ba? So that's why hanggat maaari, itigil or huwag mo siyang asikasuhin. And yung pangatlo natin is, syempre, kakambal na rin yung pag-aasikaso is yung pag-aaruga. Huwag mo na rin siyang arugain. Kagaya lang din, biruin mo, may other woman na siya, pero inaaruga mo pa. Siniswerte siya, di ba? Kahit ako naman siguro yung lalaki, niloko kita, and then inaasikaso mo pa ako, inaaruga mo pa ako, and nagpapatalik ka pa. So, napakasarap ng buhay, di ba? So paano ako magbabago? Paano ko makikita yung pagkakamali ko? Kasi pinapakita mo sa akin yung pagtrato mo na parang okay lang naman ang lahat-lahat. So ganun po yun. Okay? Pero ito, kulang pa yan, no? May karagdagan pa, utol. Na yung pang-apat natin is huwag na pansinin. Lalong-lalo na sa social media. Na kahit niloko ka na, yung iba kasi is panay pa react, panay pa heart, no? Panay pa I love you. Hindi pong nagpapapansin ka talaga. No, hindi nagpapapansit, kundi nagpapapansin. No, nagpapapansin sa mga partner nilang manluloko naman.
So kung pa pwede lang, huwag na kayong mag-reach out, huwag na kayong mag-react, no? Mag-no contact muna kayo sa pamamagitan ng social media. Hindi na nga natin siya pinapansin. So syempre, pagdating sa social media ay huwag na rin nating pansinin. At saka ikaw, huwag ka na rin magpapapansin. Copy? So yon. And then ito, yung panglima natin is, syempre, kapag hindi na natin pinapansin, huwag na rin nating kausapin. Huwag mo na siyang kausapin. Okay? Kasi, ito mga utol, kapag kinakausap mo pa yung taong ito, parang pareho lang din na okay lang sa'yo yung mga pinaggagawa niya kasi pinapansin mo pa rin, binibigyan mo pa rin ng tuon, no? Binibigyan mo pa rin ng, or nag-aabala ka pa rin ng oras mo para sa kanya na parang wala lang talaga sa'yo, no? Ina-entertain mo pa siya eh. So that's why hanggat maaari, huwag mo nang kausapin. Mag no contact ka, kasama po yan sa no contact rule natin. Okay? So yun. And then ito, yung pang-anim natin is ang manatili sa pamamahay niya, which is bawal po yun, no? Ang bilog na ito is parang bahay niya lang din naman eh, no? Parang bahay niya na din. So sa bilog na ito, sa comfort zone niya, ay lumabas tayo dyan. So kung ito yung bahay niya, kailangan mo ring lumabas, lalong-lalo na kapag pamamahay niya utol. So paano yan, Kuya Kiko? Excuse pala kapag bahay ko? Eh di syempre, wala tayong ibang papaalisin dyan kundi siya, no? Kasi bahay mo yan eh. Ang pinakapunto ko lang naman dito ay dapat is may isa sa inyo na umalis, na para matanggal talaga yung koneksyon, na para mapakita natin sa taong ito na seryoso ka, na hindi ka nagbibiro, na kaya mo siyang i-let go, na kaya mo siyang pakawalan, na kaya mo siyang sipain, no? Na kaya mo siyang tablahin, no? Kapag siya ay nagloloko sa'yo. So yun po ang punto natin dito, no? So kapag ipinagsama-sama mo ang lahat-lahat ng ito at saka pinaalis mo siya or umalis ka sa pamamahay niya, lumalabas po tayo sa comfort zone niya. Okay? And then ito, yung pampito natin, actually kung ito-total natin ang lahat-lahat ng ito, in average ay huwag na tayo makipag-connect sa taong ito. Yun po ang pangpito natin. Ang pangpito. Ayun, nabubulol tayo. So yun po ang pangpito natin. Huwag na tayo makipag-communicate. Putulin ang connection. Kasi utol, no, ito na lang, sa simpleng pagpapahiwatig or pagbigay linaw, ang lalaki kasi, hindi po ito magbabago kapag pumapasok ka sa kanyang comfort zone. Halimbawa, ako yung lalaki. Halimbawa, meron akong babae or other woman. So kapag nakukuha ko pa ang lahat-lahat ng ito, na lahat ng kagustuhan ko, na parang walang nagbabago, may pagtatalik, kinakausap pa rin kita or kinakausap mo pa rin ako, may pag-aaruga, may pag-aasikaso, pag uwi ko sa bahay, andyan pa rin, parang walang nagbago, no? May masarap na ulam na nakahain, no? Naggagalaw pa rin kita. So pagdating sa akin, syempre mapapaisip talaga yung isang lalaki na, uy, wala naman palang nagbago, so parang okay ang lahat-lahat, no? Walang consequences, wala talagang nag-iba, walang nagbago. So maaari na pwede ko pang ituloy yung gawain ko na ito na pagloloko kasi wala kang parusang binibigay. Hindi mo ko pinamumulat sa katotohanan, na parang hindi mo ko sinasampal na kaliwat kanan na ito pala yung mawala kapag itinuloy-tuloy ko to, no? Na hindi mo ko binibigyan ng realization kung ganito ang gawain mo. Na yung mapapaisip ako na, uy, ito pala yung kapalit, ito pala yung mawawala kapag tinuloy-tuloy ko yung pagloloko ko na ito. Na kapag habang kumakapit ako sa other woman ko na ito pala yung kapalit. Hindi ko na siya makausap, no? Wala nang nag-aaruga sa akin, pati mga anak ko hindi ko na makakausap. Wala na lahat-lahat. So ibig sabihin yung kapalit in overall ay nawawasak pala yung pamilya ko, nawawasak pala yung relationship ko dahil sa pagluloko ko na ito, dahil lang din sa babaeng ito na bago. So yun po ang makikita ng lalaki, no? Which is yun dapat ang iparealize natin sa kanya, na kailangan ay hahantong siya sa ganitong realization sa pamamagitan na kailangan mong sundin ang mga ipinagsasabi ko dito, lalong-lalo na yung mga bawal talaga utol. No, kayang-kaya ba? Kasi kung hindi mo ito makakaya, hindi mo mapapahantong sa realization,
yung lalaking ito na mapapaisip siya na ito pala yung kapalit, ito pala yung mawawala. Yes, hindi siya mapapaisip ng ganun kapag wala kang ginagawa. Kapag andyan ka pa rin, sunod-sunuran sa kanya. So ganun po yun, utol. Ha? Klarong-klaro? So yun ha, yun po ang kailangan ninyong gagawin. 7 gawain lang naman yan, na yung pinaka-7 talaga ay stop connections. Yun pa lang, kapag nagawa mo na ang lahat-lahat, matitiyak ko sa iyo, utol, masasampal sa katotohanan yung lalaking ito na manloloko. Copy? So yun lang po, maraming salamat. Sa mga nais ako makausap one-on-one, i-PM nyo po ako sa aking FB page na Payong Kaibigan ni Kiko. Yes, sa mga nalulungkot dyan, papapaligayahin ko yung oras ninyo. Joke lang. Kundi, titignan natin kung ano yung magiging solusyon sa mga problema ninyo. Okay? So PM is taki lang po. And then sa mga may mga katanungan pa dyan about sa video na ito, you can leave a comment nandyan sa ilalim and sasagutin natin yan. Lalong-lalo na dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat. So ingat kayo. God bless and babush!